Yexel Sebastian, isang pangalang minsang naging simbolo ng tagumpay sa mundo ng toy collecting sa Pilipinas. Ang kanyang napakalaking koleksyon ng mga laruan at ang museong dinarayo ng libu-libong tao ay nagbigay sa kanya ng paghanga at inspirasyon ng marami. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang lahat. Mula sa pagiging hinahangaan ng mga collectors, nasangkot ang kanyang pangalan sa isang kontrobersyang umani ng pambansang atensyon. Kasabay nito nagsara ang kanyang museo, naging sentro siya ng matinding batikos sa social media, at lumabas ang mga pampublikong ulat na siya at ang kanyang partner na si Mikey Agustin ay umalis ng Pilipinas at namalagi sa Japan. Gayunman, ang mga usaping legal ay nananatiling hindi pa pinal. Ano nga ba ang mga pangyayaring humantong sa lahat ng ito? Ito ang kwento ni Yexel Sebastian. Bago pa man siya makilala bilang Toy King, nagsimula muna si Yexel sa mundo ng street dancing. Isa siyang miyembro ng mga dance group na Black and White and Street Boys, kung saan ipinakita niya ang kanyang talento sa pagsasayaw. Mas lalo pa siyang nakilala bilang nakatatandang kapatid ng yumaong YouTube personality na si Jam Sebastian. Nang ibahagi ni Jam ang kanyang laban sa cancer, milyon-milyong Pilipino ang sumubaybay sa kanilang kwento. Nakita ng publiko ang matatag na samahan ng kanilang pamilya at ang suporta nila sa isa't isa sa gitna ng napakahirap na pagsubok. Nang pumanaw si Jam noong 2015, maraming Pilipino ang nakiramay at mas naging pamilyar sa publiko ang pangalan ni Yexel. Sa kanyang personal na buhay, naging laman din siya ng entertainment news. Kabilang sa mga naging dating partner niya, ang actress at dancer na si Rochelle Pangilinan at kalaunan ay ang actress na si Iwa Moto. Ang dalawang relasyon ay naging pampubliko noong mga panahong iyon, ngunit nauwi rin sa paghihiwalay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi nila isinapubliko ang lahat ng detalye tungkol sa naging dahilan ng kanilang mga breakup. Pagkaraan ng ilang taon, nakilala ni Yexel si Mikey Agustin. Unti-unting nabuo ang kanilang relasyon hanggang sa maging magkapareha sila sa buhay at sa negosyo. Nagkaroon sila ng isang anak at madalas nilang ibinahagi noon sa social media ang kanilang mga biyahe, negosyo at masasayang sandali bilang pamilya. Dahil dito, marami ang humanga sa kanilang pagsasama at itinuring silang isa sa mga kilalang content creator couples sa Pilipinas. Ngunit higit sa lahat, ang pinakanagpasikat kay Yexel ay ang kanyang pambihirang koleksyon ng mga laruan at collectibles. Nagsimula siya sa iilang action figures lamang hanggang sa unti-unting lumawak ang kanyang koleksyon. Sa paglipas ng mga taon ay nakapag-ipon siya ng libu-libong collectibles mula sa iba't ibang sikat na franchise tulad ng Marvel, DC, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Pokemon, Star Wars, Disney, Transformers, at marami pang iba. Marami sa kanyang mga koleksyon ay bihira na at limitado lamang ang bilang na inilabas sa buong mundo. Ang ilan ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, habang ang iba naman ay halos imposibleng mabili dahil matagal nang hindi ginagawa. Dahil dito, kinilala siya bilang isa sa mga may pinakamalaking pribadong toy collection sa Pilipinas. Kalaunan ay naisip niyang ibahagi ang kanyang koleksyon sa publiko. Ito ang naging simula ng Yexel's Toy Museum. Hindi ito isang karaniwang museo. Pagpasok pa lamang ng mga bisita, ay sasalubong na agad ang malalaking estatwa ng mga sikat na karakter mula sa anime, comics, pelikula at video games. Sa loob ay makikita ang napakaraming display cabinets na puno ng action figures at collectibles na maingat na inayos ayon sa iba't ibang tema. Mabilis na naging viral ang museo. Dumagsa ang mga collectors, pamilya, estudyante, content creators, vloggers at maging mga artista upang personal na makita ang koleksyon. Para sa maraming bata at maging matatanda, tila isang panaginip ang pagbisita sa lugar na iyon. Dahil sa tagumpay ng museo, lalo pang lumawak ang pangalan ni Yexel sa social media. Kasabay ng paglaki ng kanyang kasikatan, ay lumawak din ang kanyang negosyo. Madalas na ibinabahagi ni Yexel at Mikey ang kanilang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa, pagbili ng mga bagong collectibles,
at iba pang bahagi ng kanilang pamumuhay. Marami ang humanga sa kanilang tagumpay at naniwalang bunga ito ng kanilang sipag, dedikasyon at tamang pagnenegosyo. Sa mga sumunod na taon, nagsimulang lumabas sa social media ang mga reklamo mula sa ilang individual kaugnay ng umano'y mga investment o business arrangement na may kaugnayan kina Yexel at Mikey. Ayon sa mga complainant, nagbigay sila ng malaking halaga ng pera at umaasang kikita o maibabalik ang kanilang puhunan. Nang hindi umano ito nangyari, nagsampa sila ng mga reklamo sa mga kinauukulang autoridad at nagbahagi ng mga dokumentong sinasabi nilang sumusuporta sa kanilang mga pahayag. Habang dumarami ang mga reklamong inihahain, sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na batay sa kanilang komputasyon, ang kabuuang halagang sangkot sa mga reklamong natanggap ay maaring umabot sa humigit kumulang 50 bilyong piso. Ang halagang ito ay batay sa mga reklamong iniulat at sa patuloy na investigasyon at hindi pa ito nangangahulugang napatunayan na sa hukuman ang pananagutan ng sinumang sangkot. Sa kabilang panig, naglabas din si Yexel ng mga pampublikong pahayag. Itinanggi niyang mayroon siyang layuning manloko ng sinuman. Ayon sa kanya, nalugi rin umano siya sa ilang negosyo at naapektuhan din ng mga nangyari. Sinabi rin niyang nais niyang maayos ang sitwasyon. Tulad ng lahat ng kasong dumaraan sa legal na proseso, ang mga aligasyon ay hindi pa katumbas ng pinal na desisyon ng hukuman. At ang lahat ng panig ay may karapatang iharap ang kanilang ebidensya. Habang umiinit ang usapin, napansin ng publiko na hindi na bukas sa regular na operasyon ang Yexel's Toy Museum. Marami ang nanghinayang dahil naging mahalagang bahagi ito ng toy collecting community sa Pilipinas. Gayunman, walang opisyal na pahayag na nagsasabing ang pagsasara ng museo ay direktang dulot ng mga reklamong isinampa, kaya mahalagang huwag gumawa ng konklusyon ng walang sapat na batayan. May mga pampublikong ulat ding nagsabing umalis sina Yexel at Mikey ng Pilipinas at nakita sa Japan. Dahil dito ay naging usap-usapan ang kanilang pananatili sa ibang bansa. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag na nagsasaad ng eksaktong dahilan ng kanilang pananatili roon. Sa paglipas ng panahon, naging mas limitado rin ang kanilang pampublikong presensya sa social media kumpara noong kasagsagan ng kanilang kasikatan, bagamat paminsan-minsan ay may mga lumalabas pa ring update sa kanilang mga account. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling magkakaiba ang pananaw ng publiko. May mga naniniwalang dapat hintayin ang magiging pinal na pasya ng hukuman bago humusga, habang mayroon ding patuloy na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya batay sa mga reklamong isinampa. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang umasa sa opisyal na impormasyon at igalang ang due process. Sa huli, ang kwento ni Yexel Sebastian ay isang paalala kung gaano kabilis magbago ang takbo ng isang pampublikong imahe. Mula sa pagiging kilalang toy collector at content creator na hinangaan ng marami, naging bahagi siya ng isang kontrobersyang umani ng pambansang atensyon. Anuman ang maging kahihinatnan ng mga legal na usaping ito, ang pinal na katotohanan ay nakasalalay pa rin sa ebidensyang ihaharap at sa magiging desisyon ng mga kinauukulang hukuman.